Komplikado ang paggawa ng barko at napakahirap gumawa ng isang mataas na performance na sasakyang pandagat. Pero ang isang pangunahing tuntunin na kahit ang mga karaniwang tao ay naiintindihan ay ang layunin ng barko ay magdala ng mga pasahero o kargamento sa kabila ng tubig nang hindi lumulubog. O baka gusto mo lang magpasabog ng kung ano-ano. Pero ang totoo, yung huling bahagi na yon, yung hindi lumulubog, hindi yung pagpapasabog, ang talagang binigyan ng kakaibang interpretasyon sa RP Flip na siya lang ang tanging barko na kusang lumulubog na ginawa. Ang Flip na dinisenyo para sa pananaliksik ng hukbong dagat noong Cold War ay nasa serbisyo mula 1,900 at 60 S. Ito pa rin ang nag-iisang barko na naitala na lumubog at muling lumitaw hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, kundi mahigit 300 beses. Siguro, pasensya na Titanic. Ang Flip ay sumasalamin sa kasabihang hindi dapat gumana pero gumagana at mas kakaiba pa ang disenyo nito kaysa kasaysayan. Sa panahon ng Cold War, nais ng Estados Unidos lutasin kung paano magpapalipad ng nuclear missile mula sa submarino nang hindi alam ang lokasyon nito. Mabilis nilang nahanap ang sagot. Ang kailangan mo lang gawin ay ilunsad ito mula sa ilalim ng mga alon. Sa ganitong paraan, hindi kailangang lumitaw ang submarino sa ibabaw at hindi malalaman ng kalaban ang eksaktong lokasyon kung saan inilunsad ang missile. Tinawag itong Subroc Project at may isa lang problema dito. Hindi gaanong naunawaan ang pagbabago ng amplitude ng tunog sa ilalim ng dagat dahil sa mga pahilig na ilalim ng karagatan. Kung magpapalipad ng misil ang isang Soviet na submarino mula sa ibabaw o kahit mula sa ilalim ng tubig, hindi matutukoy ng mga Amerikanong submarino noon ang eksaktong kinaroroonan ng kalabang submarino dahil sa mga pagbabago-bagong ito. Ang Flip ang naging solusyon sa problemang yon, pero hindi ito kasing simple ng isang tao mula sa Office of Naval Research na nagsabing, "Oy mga pare, bakit hindi na lang tayo magpundo ng barko na gagawa ng bagay na hindi naman talaga dapat ginagawa ng mga barko at gamitin ito para sa pananaliksik?" Una naming naisip na gamitin ang kasalukuyang mga barko o submarino para sa pananaliksik pero hindi ito pwede dahil parehong gumagalaw at umalon ang mga ito sa dagat. Ginamit muna ang USS Barr na submarino sa pananaliksik pero nakita agad na hindi ito angkop. May 100 talampakang boom ito pero hindi makuha ang bearing references sa 300 talampakan dahil ginagalaw ng alon ang submarino. Sa madaling salita, mahirap makakuha ng tamang bearing sa mga pinagmumulan ng tunog kung hindi ka ganap na matatag. Habang pinag-aaralan kung anong plataporma ang itatayo, napansin ni Dr. Alan Viner, siyentipiko ng Navy, na ang mga MOP ay matatag lumutang kahit sa magulong tubig. Paano kung gumawa ka ng malaking map na may instrumentong pananaliksik at itinayo ito ng patayo? Doon ipinanganak ang RP Flip, mataas ang orinal na mga kinakailangan. Ang bagong sasakyan dagat ay kailangang may 300 talampakang draft na nagpapahintulot sa paglalagay ng mga hydrophone na siyang nagsimula ng mga submersibleng mikropono at kailangang napakatahimik ng sasakyan dagat upang hindi makaistorbo sa mga hydrophone. Ang lumulubog na bahagi ng sasakyan dagat ay dapat may mataas na torsional rigidity habang ang ibabaw na bahagi ay kailangang may electronic slab. Kailangang matugunan nito ang pangunahing kailangan. Lumubog ng kusa nang hindi pinapatay lahat ng tao. Ang RP Flip o Research Platform Floating Instrument Platform ay tumugon sa mga kinakailangan dahil sa natatangi nitong buoyancy. Kailangan maging sobrang buoyant ng Flip na literal na hindi ito maaring lumubog at ang paraan ng Gunderson Brothers Engineering, ang kumpanyang gumawa nito para lutasin ang problemang ito ay sa pamamagitan ng simpleng pagputol ng lahat ng nasa ibaba ng unahan at pagdikit ng isang napakahabang spar buoy sa barko. Ito ang dahilan kung bakit kapag tiningnan mula sa itaas, para itong kombinasyon ng barko at submarine o parang mechanical na sea serpent na may malaking ulo kung malikain ka. Simple lang ang prinsipyo ng buoyancy. Basta mas mababa ang average na densidad ng bagay kaysa sa likido, hindi ito lulubog. Saludo kay Archimedes. Spar buoy, ang uri ng buoy na nakakabit sa Flip. Ang spar buoy ay manipis, mahaba at patayong lumulutang. Ang mga ito ay perpektong gamitin sa barko dahil stable kahit gumagalaw ang dagat. Iyan ang dahilan kung bakit sila noon at hanggang ngayon ang pangunahing ginagamit na buoy para sa oceanographic research. Ang spar buoy sa R-Flip ay siya talagang pinakamahaba sa buong mundo. Ang buong barko ay may sukat na 355 talampakan o 108 metro at ang buoy lang ay umaabot na sa 315 talampakan o 96 na metro ng kabuuang haba ng barko. Karamihan sa mga oceanographic spar buoy, kung ikukumpara, ay ilang metro lang ang haba. Ang buoy mismo ay pahaba ang hugis, 6.5 metro ang lapad nito sa hulihan at kumikipot ito papunta sa unahan na 4 na metro. Ang pahabang disenyo ay nagpapabawas ng galaw ng barko sa alon, kaya hindi ito tataas ng lampas 1 metro kahit sa 10 metrong alon.
Naalala ni Ed Childers, isa sa mga orihinal na inhinyero at tripulante na napakatatag ng barko kahit sa malalakas na alon. Nakakainom siya ng kape kasama ang mga kasamahan sa itaas na deck habang hinahampas ang barko ng 6 na metrong alon at parang isla ang tibay ng plataporma. Astig talaga. Ang hamon sa paggawa ng isang bagay na kailangang umikot ng 70 degrees at manatiling nakalubog ng halos isang buwan ay kailangan mong siguraduhin na lahat ng bahagi nito ay patuloy na gumagana habang umiikot. Lahat ng generator, instrumentong pananaliksik, tangke ng tubig, kubeta, higaan, rehas, showerhead, pinto ng predeader at iba pa, kailangang idisenyo na isinasalang-alang ang pag-ikot. Kailangan itong maging may dalawang gamit at hindi ibig sabihin nito ay dalawang tungkulin kundi dalawang anggulo ng paggamit. Dahil dito, ang paglilibot sa flip ay parang kakaibang bahay sa perya. Ang mga pinto ay nakakabit sa sahig at dingding, may bilog na bintana sa kisame at maraming bagay ang umiikot ang pagkakakabit. Tinanggal lahat ng pampatulak sa barko para tumaas ang buoyancy. Bagamat ang flip ay may 3 generator, 200 horsepower na generator at isang auxiliary na 54 na horsepower na generator, ang layunin lang ng mga ito ay magbigay ng kuryente sa mga gamit pananaliksik at sa mga tirahan. Kailangang hilahin ang barko sa tamang posisyon bago magsimula ang pananaliksik dahil wala itong propeller. Ang pinakaimportanteng bahagi ng barko para sa pag-flip ay ang mga ballast tank. Kung wala ang mga ito, hindi magagawa ng barko ang tungkulin nito, hindi ba? Kapag naihatid na ang flip sa nais nitong lokasyon, inihahanda ng mga siyentipiko sa barko ang mga kagamitang pananaliksik. Ang ilan sa mga ito ay inilalagay sa labas ng spar buoy habang ang iba naman ay nasa loob, depende sa kanilang pangangailangan. Pagkatapos bigyan ng go signal ang crew, nagsisimula ang pag-flip ng barko. Sa wala pang kalahating oras, mula pa halang nagiging patayo ang barko, kaya ito kakaiba. Sa loob lamang ng 30 minuto ang draft nito ay nagbabago mula sa halos 13 talampakan o 4 na metro hanggang 300 talampakan o 71.4 na metro. Ginagawa ito gamit ang napakaraming ballast tank. Binubuksan ng crew ang balbula para mapuno ng 700 toneladang tubig alat ang mga tangke. Nagsisimula ang pagbaha sa hulihan kaya dahil sa bigat ng tubig, nawawala ang buoyancy at lumulubog at tumatagilid ang bahagi ng buoy. Bagi-bagi, pinupuno ang mga ballast tank papunta sa unahan at itinutulak palabas ang hangin. Sa bawat napupunong tangke, ang hulihan ng barko ay tumatagilid papunta sa ilalim ng dagat at ang unahan nito ay tumataas patungo sa araw. Ang buoy ay nagsisilbing 700 toneladang post na nagpapatatag sa barko, kaya malaya nang makapagtrabaho ang mga siyentipiko. Ang flip ay maaring tumanggap ng 16 na tao, 5 lamang sa kanila ang tunay na crew at ang natitira ay mga siyentipiko. Sa ganitong ayos, kaya nitong manatili sa dagat ng humigit kumulang 35 araw. May 1,500 galon na tangke ng tubig at reverse osmosis water maker na kayang 31 galon kada oras, matatag ang barko, ngunit may mga limitasyon din. Ikinuwento ni Ed Charters ang karanasan niya noong 1969 malapit sa Hawaii, kung saan unang nasubok ang flip. Isang malakas na bagyo na 2,400 kilometro ang layo ang nagdulot ng mga alon na may taas na 25 metro o 82 talampakan. Grabe, ang tindi! Unang beses na ganito, katindi ang dagat na hinamon ng flip, kaya napilitan ng crew umakyat sa tuktok ng barko dahil iyon lang ang ligtas sa alon. Nawalan sila agad ng kuryente at malaking kahon ng pagkain. Napansin ng kapitan na maaaring maapektuhan maging ang buoyancy ng flip kapag masyadong tumaas ang mga alon. Nagdesisyon silang lumikas papunta sa barkong humila sa flip dahil natakot silang lumubog. Sa kabutihang palad, hindi na lumakas ang alon at nanatiling hindi lumulubog ang barko hanggang ngayon. Kung planadong hindi paglubog lang, ito na yon. Pero ito na rin ang sukatan ng tindi ng alon. Mas matatag ang flip kumpara sa ibang barko dahil nasa ilalim ng alon ang karamihan ng bigat nito galing sa ballast tank na puno ng tubig. Sinabi ni Luke Linan, isang oceanographer na nagpatakbo ng flip, na kalmado lang ang crew kahit may bagyo at natatawa pa sila sa ibang bangkang tinatamaan ng malakas na hangin at alon. May bagong paraan ang mga ininyero para gawing mas matatag ang flip gamit ang simpleng pisika. Magpapakawala ang flip ng 3 underwater na paa. 10 toneladang kadena ng angkla bawat isa, tinirintas ng nylon na lubid na kayang tiisin ang 32,000 kilo ng presyon. Para kayanin ang ganoong kalaking presyon, kailangang sobrang kapal ng lubid at ang mga partikular na lubid na ito ay may sukat na 3 tuldok 8 cm o 1 tuldok 5 pulgada ang diametro. Bagamat madalas gumana ang paraang ito at magdagdag ng katatagan, sa isang ekspedisyon sa Golpo ng Mexico, hinila ng malakas na agos ang unang kadena at napahilig ang flip ng 45 degree. Ito na siguro ang pinakamalapit na pagkakataong muntik lumubog ang flip
dahil sa ilalim ng dagat na agos, isang bagay na di nagawa ng totoong mga alon. Upang masolusyonan ang problema, kinailangang sumakay ang kapitan sa maliit na bangka at putulin ang nylon na lubid na nagkakabit sa kadena ng angkla. Madalas, nananatili ang mga siyentipiko at tripulante sa barko ng halos isang buwan. At kapag oras na para mag-empake at umalis, ginagamit lang ng flip ang compressed air para itulak palabas ang tubig dagat mula sa mga tangke. Ginagawa ito sa kabaligtarang paraan, nagsisimula sa mga tangke na pinakamalapit sa unahan ng barko at huling pinapalabas ang tubig mula sa mga tangke sa hulihan. Mahalaga talaga ang tamang pagkakasunod-sunod. Sabi ni John Hildebrand, profesor ng oceanography na nagtrabaho sa Flip, kung mali ang sunod ng kapitan sa pagpuno ng ballast tanks, sa halip na mula sa pahalang ay maging patayo, iikot ang barko sa sarili nitong axis dahil sa puwersang mililika ng buoyancy na sinusubukang iangat ang barko, pero hindi ito mangyayari. Pagkatapos bumalik sa pahalang na posisyon, hihilahin pabalik ang Flip pauwi at magsisimula ng maghanda para sa panibagong misyon. Kahit na pinakakilala ito dahil sa kakayahan nitong lumubog ng kusa, ang Flip ay talagang mahalaga sa mga larangan ng oceanography. May dalawang laboratorio ito at flexible sa panlabas na kagamitan kaya pwedeng maglagay ng sensors ayon sa gusto ng mga siyentipiko. May kasama rin itong 3 deployment boom na tig-18 metro o 60 talampakan ng haba kaya pwedeng maglagay ng kagamitan ang mga siyentipiko sa gusto nilang paraan at pwede ring ikabit sa hull kahit nakalubog pa. Ang pinakamahalagang gawain na ginawa ng Flip ay syempre para sa nabanggit na SABROC program. Ang nuclear projectile ng SABROC program ay ilulunsad sa ilalim ng tubig, babasagin ng ibabaw at lilipad sa ballistic trajectory. Sa isang bahagi ng paglipad, babagsar ito sa tubig malapit sa posisyon ng kalabang submarino at sasabog. Hindi nito kailangan ng direktang tama para sirain ang kalabang submarino pero kailangan ng tansyang direksyon at distansya. Malaki ang papel ng Flip sa pagtukoy kung paano ito gawin. Naglagay ang mga siyentipiko ng laser sa barko para tukuyin ang mga bagay sa ilalim ng tubig na may tunog. Ang katotohanang napaka-stable ng Flip ang naging dahilan ng tagumpay sa mga pagsubok na yon. May kaunting abala rin dahil sa tunog. Walang propulsion system ang Flip at ang mga insulated generator para sa mga instrumentong ginagamit ay nasa unahan ng barko, malayo sa tubig. Ang mga laser na panukat ng distansya ay nakakabit sa mga boom na malayo sa measuring instrument para mabawasan ang abala. Noon, kamangha-mangha ang resulta ng mga eksperimento. Napag-aralan ng science team ng Flip ang pisika ng volume sa karagatan at atmosfera ng dagat gamit lang ang Doppler sonar na may frequency range na 75 hanggang 200 kHz. Mahalaga ito dahil matagal nang gamit ang Doppler sonar sa underwater navigation at karaniwang makikita sa submarino. Matapos lagyan ng Doppler sonars ang Flip, naobserbahan ng science team ang galaw ng mga alon sa 1 cubic kilometro nang may walang kapantay na katumpakan. Nasukat nila ang galaw ng karagatan ng eksaktong 1 sentimetro bawat segundo sa loob ng 20 metrong saklaw ng sonar. Malaki ang naitulong ng mga natuklasan sa US Navy sa pagtukoy ng distansya sa ilalim ng dagat, isang malaking suliranin noon ng mga submarino. Bukod sa pagtukoy kung paano hanapin ang nais patayin, nakatulong din ang Flip sa iba pang tuklas. Naalala ni John Hildebrand na may hagdanan sa tuktok ng barko na nagpapahintulot sa mga tripulante na umakyat hanggang 30 metro o 100 talampakan sa taas mula sa ibabaw ng tubig na nagbibigay sa kanila ng malawak at walang sagabal na tanawin. Mahalaga ito sa sonar experiments nila, ngunit kalaunan ay naging istasyon ng pagmamasid ng balyena. Sinabi ni Hildebrand na walang ibang lugar at walang ibang barko sa mundo ang makakapag-alok ng ganitong uri ng koordinasyon sa pagtukoy ng mga uri ng hayop, pag-record ng tawag ng balyena at pagmamasid ng kanilang kilos. Habang nakaupo sa Flip, nakita ng tripulante ang ritual ng pakikipagtalik ng blue whale at fin whale at ang paggamit nila ng pag-awit sa panunuyo. Mahalaga rin ang Flip sa bagong ekspedisyon na tumutok sa pag-aaral ng palitan ng gas at aerosol ng hangin at dagat. Ang mga natuklasang ito ay may mahalagang gamit sa militar at meteorolohiya dahil pinapabuti nito ang ating pag-unawa kung paano dumadaos-dos ang mga sinag ng radar sa ibabaw ng tubig at kung paano nabubuo ang mga bagyo. Ayon kay meteorologist Ching Wang, walang ibang plataporma ang nakapagbigay daan sa pananaliksik ng kanyang koponan. Dahil sa makitid at silindrikong katawan ng Flip, maayos ang daloy ng hangin at tubig kaya mas tumpak ang sukat. Muli na namang pinuri ang plataporma dahil sa pagiging sobrang tahimik nito, salamat sa kawalan ng makina.
Bukod sa mga kapansin-pansing na tuklasan na ito, ginamit ang flip para sa matagalang pag-aaral malapit sa Alaska at Hawaii upang alamin kung paano nabubuo ang mga alon tuwing may bagyo. Sinuri nito ang pagkagulo at thermal na estruktura ng Pasipiko, nagsagawa ng 12 pag-aaral sa mga alon at sa ugnayan ng temperatura at mga alon ng tunog at inobserbahan ang paglipat ng enerhiya sa karagatan at atmosfera. Dahil dito, sumikat ang flip sa mga oceanographic na grupo pero nakaamba rin ang pagreretiro nito noong dekada 90. Ngayon, may ilang estratehikong limitasyon ang flip na muntik nang magtulak dito sa maagang pagreretiro sa dulo ng ika-20 siglo. Una, hindi magagamit ang flip ng malayo sa hilaga. Nais ng US Navy magsaliksik sa Arctic pero nagbabala ang mga inhinyero ng flip dahil mahina ang barko sa mga alon na may pagitan na mahigit 17 segundo. Ang mga pagitan ng alon sa ganoong saklaw ay maaaring magdulot ng kawalan ng balanse na magpapawala sa pagtugma ng barko sa galaw ng mga alon at maaaring magdulot ito ng paglubog ng barko sa ilalim ng tubig. Ang Arctic ay kilala sa mas matataas na alon na may mas mahahabang pagitan, kaya agad na hindi naging angkop ang flip para maglayag papuntang malayong hilaga. Isa pang dahilan kung bakit kailangang iwasan ng barko ang Arctic ay ang bakal na ginamit sa paggawa nito. Mahina ang 4,100 at 40 high-strength steel sa malamig na temperatura. Dahil dito, naisip ng Scripps Institution na nagpapatakbo ng flip sa utos ng Navy na pondohan ng flip 2 para mapaganda pa ito. Ngunit hindi na tuloy ang plano. Operational ang flip hanggang 2017 nang isinagawa nito ang huling misyon. Nakakatawa, inilagay ito sa taguan at dahil sa kakulangan ng pondo matapos ang COVID, pinasya nang ipatapon ang barko. Abot sa $8 milyong ang kakailanganin para magamit pa ang barko ng isa pang dekada ayon kay Rob Sparrick na siyang namahala sa programa ng barko para sa Office of Naval Research nung panong yon at mas magagamit daw ang perang yon sa ibang bagay. Ipinadala ng Navy ang barko sa isang shipyard sa Mexico para gibain at tila wala ng pag-asa hanggang sa pumasok si Deep. Ang UK-based na kumpanya ay eksperto sa underwater research at layunin nilang lumikha ng mga tirahan sa ilalim ng dagat gaya ng International Space Station kaya madaling maintindihan ang interes nila sa flip. Plano talaga ng Deep na gumawa ng modernong flip pero nang malamang ipapasira ng orihinal na barko, binili nila ito at dinala sa Pransya para i-repair at imodernisa. Sa makatang paraan, ginaya ng Deep sa negosyo ang natatanging galaw ng flip. Nang akala ng lahat ay lulubog na, pinuno nila ng hangin ang ballast tanks at iniyahon ng barko. Ang bagong flip na ito ay magkakaroon ng mas malaking laboratorio, mga bago at mas magandang sensors at mga instrumento para sa pananaliksik. At may balita na gagamitin din ito para sa paglulunsad ng mga sasakyang pandagat sa ilalim ng dagat. Inasahang muling ilulunsad ang flip sa 2026 matapos makaiwas sa pagkasira at nananatili itong pinakakakaibang barko na naglayag sa pitong dagat. Maraming salamat sa panonood.